Kamusta mga ka-EV? Welcome sa panibagong episode ng Go E Vehicle. Okay ka-EV, ngayon meron akong bagong feed sa inyo ng premium e-scooter. Nandito po sa aking likuran. Ito ang e-scooter E3. Alright. Tara ang EV, samahan nyo ako. Ikutin natin, alamin natin ang mga specs and features ng EV na ito. Tara, let's go! Okay, ka-EV, isa sa mga nagustuhan ko rito sa E3 o e-scooter na ito, itong kanyang DRL lights. Okay. Napakaganda, di ba? So, andito rin nakikita natin dito yung logo ng e-scooter. And of course, yung kanyang headlight na tatlo. Okay? Yung nasa gitna ka-EV ay ito yung pinaka-park light niya. Okay. Kapag binuksan mo yung kanyang headlight, ayan, makikita mo dyan ka-EV yung kanyang magbubukas yung dalawa sa gilid. Okay. And then, isa pang maganda dito, yung kanyang fairings na napaka-premium din. So, sabi ko nga kung nakikita nyo ito ng personal, magugustuhan nyo rin. Then, yung meron siya dito, dual absorber shock dito sa kanyang harapan. And pagdating sa kanyang disc brake, no, ang ganda. Actually, itong unit na to, ka-EV, ito yung kanyang demo unit or test drive unit. So, hindi ganun pakalinis kasi nagagamit to. Pero ito, nakikita nyo dyan, yan ang kanyang disc brake. Harap at likod na yan ka-EV, kaya maganda na ang kanyang braking system. Okay? Okay, pagdating sa kanyang mags, napakaganda rin. One tone lang siya. Okay, maganda. Okay, pagdating naman sa sukat ng gulong, dito sa harap ay meron siyang 80 by 100 by 14. At pagdating dito sa likod ay meron siyang 80 by 100 by 12. At syempre, punta naman tayo dito sa kanyang tagiliran. Okay. Okay, dito may design siya na silver accent dito. And also, syempre, ito yung kanyang footrest para sa ating OBR. Ayan, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, ka-EV ay napakaganda na kanyang fairings. Actually, ginagamit na to Ito yung kanilang demo unit dito. Okay? At mapapansin natin ka-EV, dito ang kanyang badge ng E3 ng e-scooter. Okay? And of course, dito sa baba, isa sa mga napapansin natin dito na napakarami niyang e-scooter na pangalan o name badge. Yan. Okay. And of course, maganda rin dito kay EV. Kagaya nga sabi ko kanina, dual disc brake na rin dito sa kanyang likod. And etong kanyang shock ay adjustable. Pwede mo siyang i-adjust kay EV. Mapapansin mo dyan na pwede mo siyang i-adjust. Kung gusto mo malambot or patigasin. Okay? At ka-EV, isa pa sa maganda ay meron siyang reflector dito. Okay? Maganda yan sa mga crossing, sa mga madidilim na daan. Ayan, no? Napakaganda na merong ganyang reflector.
And of course, ito, meron siyang parang plate number. Ayan, nakikita nyo, e-scooter. Ito, meron siya ditong plate light. Then, of course, another reflector light. Okay? And of course, dito, EV, napakagandang tail light din na napapansin natin. Okay? Ayan, meron ulit siyang e-scooter. Ayan, pag nakabukas, napakaganda. Sabi ko nga sa inyo, premium ang EV or e-scooter na ito. And of course, pagdating dito sa kabilang side, ay makita mo uli yung kanyang badging or kanyang naka-emboss na e-scooter. So, again, ito yung kanyang power motor. And ang kanyang power motor ka EV ay merong 3,000 watts. So, napakalakas nito. Pagdating sa mga akyatan ay the best po ang ganitong mga e-scooter. So, hindi ka mabibitin pag akyatan na. At meron itong torque na 105 Newton meter na meron pong top speed na 80 kilometers per hour. Okay? And of course, yung kagaya nga sabi ko kanina, yung climbing angle nito ay 18 degrees. Okay? Sa 25 kilometers per hour and 10 degrees by 40 kilometers per hour. Yan po yung kaya niyang itakbo sa mga ganong climbing angle. Okay? Ang time of charging nito, hindi ito katulad ng mga lead acid ka EV na nakikita natin na yun nga, mahaba, 8 to 10 hours. Ito ka EV ay 2.5 hours lang ang kanya pong charging time. Okay? Napakaganda nitong kanyang signal light. Okay. Naka-sequential signal light siya. Okay? Ang ganda. Hanggang dun sa likod ka EV ay ganyan din na sequence din. Alam mo, masasabi mo na ang EV na ito ay premium sa mga ganito pa lang At syempre, naka-QR code dyan ka EV. Okay? And of course, ka EV, ito yung kanyang USB charging port. Okay? Ka-EV, ang kagandahan dito, dalawa na. Meron siyang USB type. And of course, meron siyang yan, type C charging. Okay? So, yung iba wala niyan, ganito lang. Pero ito ka-EV, dahil nga ito ay premium na EV, ay meron na siyang type C. Okay, ka-EV, ito naman ay yung susian na napakaganda, merong LED. Okay? Na maganda ito, makita to sa gabi. Ito, napakaganda. Hard lang. And syempre, of course, hindi mawawala yung ating sabitan ng plastic, ng bag, or ng pinamalengke natin, di ba? Ang nakikita natin dito kay EP na napaka-luwag ng kanyang gulay board. Okay, sa tansya ko rito, kasya naman ang 25 kilos na bigas, di ba? And syempre, kay EV, ang kagandahan dito, meron na siyang mattings na kasama na. So, hindi mo na kailangan bumili at may logo pa mismo ng e-scooter. Okay? Syempre, kay EV, mapapansin din natin dito, yung maliit na packet na kasya ang cellphone. Actually, kasya ang cellphone dito. Maluwag siya. And of course, ito yung kanyang big pocket din. Okay. Siguro, kaya meron siyang pocket din dito, ka-EV, dahil nandito ang kanyang charging port. So, pwede nating ilagay yung mga cellphone natin dito. And of course, ka-EV, pagdating naman sa kanyang visor, okay, ito. Ito yung kanyang visor na built-in na mismo sa kanyang fairings, no? Okay. So, pagdating naman dito, napakaganda rin ng kanya pong dahon type na side mirror. So, yan. Papansin mo na very quality ang kanyang side mirror na meron mismong badge ng e-scooter. Punta naman tayo dito sa kanyang compartment. So, ang bukasan ng kanyang compartment, ito. Diba? Ayan na. Narinig nyo yung ka-EV?
Ibig sabihin, nakabukas na. Okay. Okay, dito sa kanyang compartment, nandito yung kanyang charger. Ito po yung kanyang charger kay EV. Okay. Then, yun nga, kay EV, napakaluwag ng kanyang compartment. Actually, pwede ka pang maglagay ng another provision ng battery dito. Okay. So, okay. Ito yung kanyang charging port. Kung gusto mong i-charge sa itong EV or gusto mong magrekta na dito sa ating mismong battery. Yan, ang kagandahan dito ka EV na kung ikaw ay nakatira ka EV sa mga high-rise na condo or yung bahay mo ay medyo nasa mataas na lugar, ay ka EV bagay na bagay sa iyo ang tulad nito na e-scooter, no? Itong electric scooter na ito dahil pwede ito ka EV na buhatin, okay? Tanggalin. Mabigat nga lang at pwede. Kayong bahala ka EV kung gusto niyo tanggalin nito. Ang mahalaga ay pwede itong buhatin sa ating mga condo upang doon i-charge. Ka EV, ang battery type nito ay lithium ion na merong 64 volts 20 ampere. Okay? Travel distance po ng ating e-scooter na E3 ay 80 kilometers. So, plus minus yan ka EV. Kung mabigat ka, ay syempre minus yan. At kung meron kang angkas, ay syempre another minus naman yan. Okay? And of course ka EV, ang isa sa maganda rito ay itong kanyang seat. Okay? Okay, meron siyang division dito ka EV. Ayan, kung mapapansin nyo, maganda rin ang kanyang stitches. And then syempre may logo ng e-scooter. And isa pa na maganda sa mga ganitong klaseng premium na EV ay meron na siyang built-in na grab bar. Okay? And syempre, of course, nakalagay na rin dito. Pwede ka maglagay ng top box dito depende sa iyong gusto o sa design na gusto mong top box. Okay? Load limit ay 80 to 10 kg. Pagdating naman sa kanyang control panel, okay, ito yung ating makikita dito. Syempre, of course, yung kanyang time. Okay, yung logo ng e-scooter. So, headlight, para sa headlight. And syempre yung signal light indicator. Okay, and park light, odometer, and battery percentage ka EV. Yan ang makikita natin dyan. Pagdating naman dito ka EV, ito yung kanyang sa headlight natin. Ayan, makikita nyo ka EV. Ayan, yan yung ating headlight. Ayan, kung gusto nyo yung buksan. Okay. So, meron siyang passing light. Ayan, passing light yan ka EV. Okay, napakaganda na, no? And then signal light and busina. Okay. Nga, katulad na sinabi ko kanina ka EV, yan, ngayon ay naka-park mode tayo. So, kailangan lang natin pindutin itong park indicator dito. Ayan, mawawala na. At ready to go na yan ka EV. So, park muna natin uli. So, dito ka EV, ito yung kanyang headlight. Okay, kung gusto mong buksan yung kanyang headlight, ito yon. Okay, sa ngayon, nakababa siya. Yung headlight natin. Then, actually, ito yung ka-EV, yung sinasabi ko kanina na ito yung reverse and then ito yung ginamit natin kanina na seat compartment. Okay, dito na natin siya pwedeng buksan. At dito, makikita natin yung kanyang gear selector ka-EV. Ayan. Kung mapapansin nyo dito sa ating screen ka-EV, ayan, meron siyang naka-sports siya. Dalawa lang to and smart. Ang smart natin ka-EV, ito yung tinatawag natin na eco o economy na version para dito sa mga ganitong klaseng electric vehicle. Okay, kung gusto mo magtipid sa battery, naka-smart ka lang dapat. And kung gusto mo na medyo sports, okay, syempre kailangan nasa sports mode ka, katulad na nasa ating screen, di ba? Okay, ang kagandahan dito kay EV, kung mapapansin nyo dito, ayan, ay meron siyang cruise control. Okay, susubukan natin yung kanyang cruise control. Okay? So, ayan, ka-EV, tanggalin mo natin yung kanyang park. Ayan, paanda rin natin. Siguro smart lang natin, mabagal lang. Ayan.
hanggang 55 kmh, no? So kung gusto ko mag-stay dyan ka-EB, ang gagawin ko lang dito is pindutin ko lang tong cruise control niya. So kahit na hindi ko nahawakan yan, katulad ng mga nauuso sa mga sasakyan, meron na rin tong EV na ito. Ito yung indication, no? Okay, na naka-cruise control siya. Naka-stable lang ang inyo pong speed, okay? So pag pinindot mo yan kay EB uli dito ay mamamatay. So it depends to you kay EB kung ano yung gusto mo. Kung gusto mong nasa 40 lang, ganyan, 'di ba? Nasa sa'yo yan. Basta nandiyan ang cruise control. Then sports mode. Ang sports mode nito kay EB ay ayan. Medyo mas maingay. So ayan, nasa 68 lang ang ating battery. Ayan po yung kanya. Ayan, ongoing pa. Mataas pa yan. So gusto mong EB na naka-cruise control, makikita mo naman dito yung kanyang ayan. Naka-stable yan. Yan ang kagandahan ng ganitong klase ng EV na premium na e-scooter. Okay? So patayin na natin. Ang height ko ay 5'6". Para sa akin, EV ay, ayan, tamang-tama lang, flat na flat pa rin yung aking paa. At sa mga, siguro sa mga 5'3" or pababa, mga 5 flat, ay kaya-kaya naman nila tong dalhin. Kasi hindi naman siya ganun kataas talaga. At bagay na bagay din sa kalsada natin dito sa Pilipinas. Kasi maganda na ganito yung size ng ating mga electric scooter. Kasi mas magagamit natin to kapag tayo ay nasa traffic, di ba? Maiwasan natin yung pagka-disbalance. Okay? Guys, nagtatanong ng presyo. Ang presyo po nitong E3 by e-scooter ay 125,000 pesos. O, pwedeng cash or via credit card. Or pwede kayong mag-inquire sa mga number dyan sa ating description na ating ilalagay. Okay? At paalala lang mga ka-EB, sa mga gusto ng mga ganitong mga klaseng e-scooter, mahalaga po na ma-test drive natin at malaman natin at ma-feel natin mismo na ito na ba yung bagay na EV para sa atin. So guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe na po sa ating channel sa Go E-Vehicle at mag-follow na rin sa ating page sa ating Facebook, Go E-Vehicle din po doon. And of course, paki-visit po ang ating video section, baka doon mo na makita ang bagay na EV para sa iyo. So guys, see you around. Magkita-kita tayo ulit sa ating next episode. See you and let's go! Nyo ang ating pong next vlog para po dito sa EV serye natin dito sa e-scooter. Okay, ito yung E1 Plus nila ng e-scooter. So abangan nyo, napakaganda rin ito at iba naman ang category nito, no? Napakaganda. Meron siyang pagka-classic at modern design. Itong ating e-scooter na ito. Tara, let's go!